Praise the Lord. Maridayo ti Apo. Purihin po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ti adalan tayo, yung ti lesson tayo tatakot. Open your Bible to the book of Ezra. Okay. Ezra chapter 3, verse 1 to 7. Okay, pakibuksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat ng Ezra. Ezra. Esdras, de Ilocano. Sa Tagalog. Okay. Esdras sa Tagalog. Okay, chapter 3. Verse 1 to 7. Okay, basahin po natin. Esdras chapter 3, verse 1 to 7. At atin pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Okay, sabi po rito, lumipas ang 7 buwan, ang mga Israelita ay panatag na noon sa kanilang bayan. Kaya nagtipon-tipon sila sa Jerusalem upang magtayo ng altar, sunugan ng handog ayon sa tagubilin ni Moises. Sila ay pinangunahan ni Jesua na anak ni Josyadak na mga saserdote at ni Zerubbabel na anak ni Seltiel at ng mga tauhan nito. Inuna nilang tinayo ang altar dahil sa takot sa mga taong naninirahan sa kanilang paligid. Umaga't hapon ay nagsusunog sila roon ng handog. Ginanap nila ang pista ng mga kubol at naghandog araw-araw ayon sa kautusan. Mayroon pa silang kusandog bukod sa pagsusog ng handog araw-araw sa handog kung bagong buwan at lahat ng pistang itinakda ni Yahweh buhat sa unang araw ng 7 buwan. Bagamat hindi pa natatayo uli ang templo ay nagsunog na sila ng handog kay Yahweh. Kaya't nagkaloob sila ng salapi para sa kantero at karpintero at nagpadara sila ng pagkain, inumin, langis at mga Sidon at sa mga taga-Sidon at mga taga-Tiro upang iputol sila ng mga kahoy ng sidro, libano at mga kahoy na ito ay dadalhin sa Jope at pinahintulot ni Haring Siro ng Persya. Purihin po ang Panginoon. Napaganda po ang pag-aaralan natin ngayon. Ang title po ay, topic natin ay Joyful Worship Restored. Ang punong-punong kagalakang pagpupuri ay muling naibalik. So pag-aaralan natin ang ating aral. Okay? The lesson from the Jerusalem's Joyful Worship Restoration. Now, alam po natin na ang bansang Israel ay naging captive o bilanggo ng Babylonia sa 70 taon. 70 years of captivity. And upon that 70 years of captivity, ay talagang sila po ay kinuha bilang mga alipin sa Babylonia. And the Jerusalem was desolate, the temple was ruined, at pati ang bakod ay talagang sirang-sira na. Ngunit dumating ang panahon na ang Babylonia ay natalo. Natalo po ito ng Medo-Persia. And Cyrus, the king of Persia, ay nagbigay ng kautusan ng tinatawag sa atin na repatriation. Ibig sabihin, pababalikin na lahat yung mga Israelita sa Jerusalem. At dahil itong si Cyrus ay sabi niya, muli nilang dapat nangusap sa kanya, sabi niya, God spoke to me, na sabi niya, muling ibangon ang templo doon sa Jerusalem at purihin ang Diyos na si Yahweh. Kaya nagbigay siya ng kautusan at sa kautusan na yun, nilalaman na lahat ng mga nandun na natitira, the remnants, ay bumalik na sa Jerusalem. Kaakibat nito ay pinadala niya rin ang lahat ng logistics para po lahat ng kapangyarihan, lahat ay binigay niya para may patayo lamang ang templo ng Jerusalem at muling may balik ang Jerusalem bilang isang bayan na nagpupuri sa ating Panginoon. So that was the order.
At bumalik po sila doon at makikita natin na sa kanilang pagbabalik ay sa chapter 1 yun mababasa natin sa chapter 1 ng Ezra. Sa chapter 2 makikita natin yung genealogy, yung mga bilang, yung kung sino ang mga bumalik. Tinalaga niya doon. Sino yung mga bumalik? Lahat, yung mga lipi na bumalik. So, sila na po ay nagsibalikan doon sa Jerusalem. Okay. At settled na sila. After 7 months, okay, sa ating teksto sinasabi, after 7 months. Pakikuan yung outline kasi hindi ko na-icon. Okay. Okay, so ito po, pagkitignan natin, after 7 months, ay tingnan muna natin yung background niya. So chapter 3, makikita natin verse 1, after 7 months na sila. Okay, sila na po ay nandun. After 7 months, okay, so yan. Ang time nito ay 537 BC. Now, tingnan po natin sa Old Testament, ang pagbilang yan ay minus, before Christ kasi. Ang captivity ay nagsimula noong 606 BC. Ngayon, ang captivity. So 537 BC, muli silang bumalik sa nation of sa Jerusalem. So the place of this gathering is in Jerusalem. Next, okay? Ang pangyayari, tuloy mo lang yun. Okay. Ang pangyayari dyan, so the time, the place is Jerusalem. Okay, next, the event, celebration of the feast. Celebration ng piyesta. Sabi mo nga sa katabi mo, piyesta. Yan, celebration of feast in 3, verse 1 to 8. They celebrate the feast. And also, the people, circumstances, ay sila po ay settled na. Settled na sila doon sa lugar. At nagkakaisa na po sila. They have their unity. They have their unity, may pagkakaisa sila at nagkatipon-tipon sila mula sa bawat lugar kung saan sila naroroon, mula sa lugar nilang tinitirhan. Sila po ay nagkatipon-tipon na sa isang lugar sa Jerusalem with joyful heart, with gladness in their heart to celebrate the feast. Okay, i-celebrate nila yung piyesta. So, tingnan po natin, although sila po ay may mga takot pa rin. Bakit sila may mga takot? Kasi nga, yung Jerusalem ay ruin at nung wala sila, maraming mga kaaway nila ang nakapalibot. Nandun ang mga Ammonites, Amalekites, Philistine, and they are envious enough. Ayaw nila na sana bumalik ang mga Israel doon, mga Hudyo. Gaya din ngayon. So what is happening before is happening even today. Bakit ang Palestine at ibang Arab nation, Islamic nation, ay dinidigma nila ang Israel ngayon? Ayaw nila na bumalik ang Israel sa dati niyang glory. Kaya tingnan nyo, lahat ng nakapalibot sa Israel, kalaban niya. Lahat na nakapalibot. Ang nakapalibot sa Israel, kalaban niya. Kalaban niya basta Islamic nation, kalaban ng Israel. And also, to fulfill the prophecy. Talagang fulfillment ng prophecy. Pero makikita natin na talagang what happening noon ay nangyayari din ngayon. So may takot pa rin sila. May mga worries pa rin sila. Okay, we will learn more on that sa pag-aaral natin. Pero ito yung sitwasyon, ito yung circumstances. Ngunit sa kabila ng kanilang mga takot, sa kanila ng kanilang mga agam-agam, sa kabila ng mga bumabagabag sa kanilang damdamin, nandun pa rin yung pagkakaisa nila. At ang pagkakaisa nila, nagkakaisa silang nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos. Amen. So, settled na sila, nandun na sila. So, that is the circumstances. Let us go. Okay. Next. Okay. Wala kasi akong printer, kaya hindi ko na-print yung kan ko. Now, doon sa 2 and 3, tingnan natin. Nung nandun na sila sa Jerusalem, sinelebrate nila ang feast, ang piyesta, ang nakalagay dyan sa Tagalog, piyesta ng mga kubol. Sa English ay Feast of
Tabernacles. Pag-aaralan natin mamaya, ano ba yung mga piyestang yon. Now, inirestore nila yung pag-aalay ng handog na hain, yung sinusunog na hain. Nirestore nila yon. Unang ginawa nila, restoration of the burn offering. Okay. Pero bago, tingnan muna natin, who are the leaders? Okay. The leader is Jeshowa. Si Jeshowa ay, siya po ay, na-mention dito, siya po ay high priest at ang kanyang kalululuhan ay si Seraya at siya po ay napatay bago po ang captivity. Napatay po siya ni Nebuchadnezzar when the Babylonian attacked the Israel and make them captives. So, yun ang pinakalolo niya. At ang kanyang at siya si Jeshowa, ang ibig sabihin din ang kanyang pangalan ay it can be translated also called Joshua in Haggai. Yan. So, Jeshowa, Joshua ay parang pareho yung meaning nila. Okay. So, ang tatay ni Jeshowa ay si Josadak. At siya rin po ay, si Josadak ay ay isa ring pare. Si Josadak, it is written in 1 Chronicles chapter 6 verse 14 to 15, siya rin po ay naging captives. At sa lahat ng kanyang buhay ay nanatili siyang bilanggo doon sa Babylon. At Jeshowa ay he take yung priesthood from his father Josadak at siya na po ang pinaka-high priest during the time. Kaya nang bumalik sila sa Jerusalem, siya na po. So siya ang leader, si Jeshowa. Now, the next leader dyan ay si Zerubbabel. Yan, tingnan mga pangalan, no? Ang gaganda ng mga pangalan. Zerubbabel. Yan. Kung si Jeshowa ay religious leader, and he came from the descendant of Aaron. Aaron, descendant is priesthood. Pagkapare, paglilingkod sa templo. Okay? Paglilingkod sa religious activity. Now, ang pangalawang leader nila ay si Zerubbabel, descendant of David. Yung line of Davidic, that is royalty. And that is political leader. So makikita natin na maganda po yung combination ng leadership nila. There is a religious leader and there is a political leader. Okay. At nakiisa rin si Zerubbabel sa pag-aalay ng handog. So maganda yung rapport nila. Supposed to be, ganito po ang community natin. The political leaders must be in partnership of the religious leader. Di ba? Ganun sana. Kaya nga po, napakaganda ngayon yung programa ng kapulisan, yung Kasimbayanan. Pero wala pang aksyon ang bani. Nintay namin ang nila sa Alaminos nakaset na. At bawat isang pastor ay pag magtuturo sa barangay, may kasamang pulis. May kasamang pulis. Kasi hindi magiging official kung walang kasamang pulis. At ang kinukuha kong barangay sa Alaminos ay, of course, automatic, pugo, pukal-pukal. Ang may hawak na ng pukal-pukal ay si Pastor Sam. So si Pastor Sam, pag magtuturo sa pukal, may gwardiya siyang pulis. Okay. Tapos, si Pastora ay sa pugo. And dahil naka-apply din ako, sabi ko, okay, I will get San Roque, San Antonio, and Inirangan pag wala pang pastor. Kasi bawat isang barangay, isang pastor. Yun yung aim sa Alaminos. And there are 39 barangays, so they need 39 pastors. Pwede naman pwede naman Islam. Pero sa Pugo, may Islam, so dalawa sila. Si Pastora at saka yung ang tawag nila sa Islam. Oo, yung pinaka-head din nila, dalawa sila ng Pastora. Pero ang tuturuan ng Islam, yung mga Islam din. Ang tuturuan ng Pastora ay mga Kristiyano rin. So, ganun po. So, maganda po na supposed to be magkasama. Although, sa ating konstitusyon, ayan, natatawa ako, salamat at hindi nangyari ito sa ating church.
ako po ay namroblema din sa nakaraang mga araw. Kasi bilang presbyter, biruin mo naman yung pastor mo, pupunta sa church, pupunta sa isang church, tapos pagpunta niya, may iba ng pastor. May iba ng pastor, hindi na siya pinayagang magturo. Tapos may isang pastor, sabi ko, nasaktan talaga ako doon. Kasi ako, ginawa nila yung pastor na yon. Pastor nila ng mahigit na 18 years. Basta na lang nanggal. So, nakakalungkot na pangyayari ang mga ganito. So, anong advice ko sa pastor? Sabi ko, yung mga miyembro natin, yung building at saka yung lote, hindi natin mahanap yung papel kasi sa transition sa tagal na hindi natin mahanap yung papel. Kaya wala tayong munang in case of legality, hindi pa tayo pwedeng umaksyon kasi hinahanap pa natin yung mga papel. But remember this, we will still consider you as the pastor in that place, sabi ko. At ang nagbigay ng pag-asa sa amin, nung umalis yung pastor, may mga miyembrong sumasama. Kung saan atin ng paggawain si pastor, kung saan siya sasamba, doon din sasamba yung mga miyembro. So, anong advice ko? Okay? Building lang yan, lupa lang yan, kausapin mo yung mga miyembro, doon na kayo sa bahay nila. Firstborn yung church, pero yung pastor na walang etiketa, walang etiket, basta na lang pumasok, hindi po firstborn. Okay. Hindi, miyembro ang kwan. Yung miyembro na yon, siya yung kapatid nung nagpatayo ng church. Namatay na yung dating kapatid. Sila na yung parang kwan. Pero masayang pastor kasi nakalaya siya, kasi kinukontrol siya. Now, alam niyo po, ang nangyari, sabi ko, okay, lumabas ka na pastor. We advise talagang, kaya nga po, habang parating si Carding, nandun kami, nagpipray kami, talagang inayos namin ni Pastor Ramden. Sabi niya, okay, kung kaya mo pastor, you start. Pastor, baka idemanda ko. Wala kang magiging kasalanan. Tapos, to cut the long story short, nagsimula siya ng gawain. October, kailan ba yung Sunday na first Sunday? October 2, praise the Lord. Unang service niya, pinost nila, nakarating pa sa kanilang post. Puri po Panginoon, may 20 ang dumalo sa first service niya sa bahay ng miyembro. Puri ng Panginoon. Amen. At kinalunisan tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, good news. Bakit? Sabi ko, Pastor, pumayag na doon. Tapos, yung kapatid natin sa Canada, sabi niya, gusto nilang ibigay yung lote na pagpatayuan na ng panibagong church. Ang saya-saya niya. Nag-meeting kami. Nung matapos ang meeting namin nung Lunes, tumawag sa akin kaagad ng Martes, Pastor, may problema. Anong problema? Yung pastor na pumalit doon, yung pumunta sa simbahan, pumunta raw doon sa mga siniservisan niya, pag hindi nyo tinigil ang paggawain nyo rito, ididemanda ko kayo. Sabi ko, huwag kang mabahala, mag-demand siya kahit saan. There is a separation of the church in the state. According to Article 3 of Section 5, there is a separation of the church in the state. Wala silang pakialam. Private property yan. Kahit pa nga sa tabi ng church ka maggawa ng Bible study, wala silang magagawa. Because there is a freedom of religion in the exercise of your faith according to our Article 3, Section 5 of the Philippine Constitution. Mas maganda nga, Pastor, ipapahiya niya lang yung sarili niya. Kaya huwag kayong matakot. Hindi tinatakot niya. Huwag kayong sabihin mo, may separation ang church in the state. But, bakit tayo napunta doon? Although there is a separation of church and state, the rapport between the political leaders and the church leaders must go hand in hand. Bakit? Kasi sabi ng Romans chapter 13,
ang mga namumuno sa komunidad ay inatasan sila ng Diyos, ministro sila ng Diyos para sa kapayapaan. Amen. Kaya partner sila dapat. Kaya dito si Zerubbabel at saka si Joshua ay partner. Di ba? Partner sila. Political leader si Zerubbabel, si Joshua ay priest. And they join worshiping the Lord. At isa sa napakagandang programa ngayon ng kapulisan ay yung Kasimbayanan. Kapulisan, simbahan, pamayanan. Yun yung programa nila. It so happen kasi ang chief of police ay siya po yung nagpasimula ng kasimbayanan. Kaya ito na po ay isang batas. Kaya talagang susundin niya ng pulis ngayon. Noon, pasa komplemento lamang. Ngayon, talagang nasa memo nila. Napakaganda. Dapat magsama. Purihin pong Panginoon. Amen. Dapat yun, malaman. Okay. So, sila ay nagpuri. Sa 3-in-1, ito yung mga leaders. At anong ginawa nila sa 3 verse 3? The burnt offering resumed. Now, hindi pa naipapatayo ang templo. Sirangang templo. Pero anong una nilang pinatayo? It is the altar. Basahin natin. Okay. Basahin natin. Okay, verse 3. Sabi niya rito, inunan nilang itayo ang altar dahil sa takot sa mga taong naninirahan sa kanilang paligid. Tingnan nyo nakalagay doon. Dahil sa takot sa mga taong naninirahan sa kanilang paligid. Umaga't hapon, nagsisilbi sila roon. Nagsusunog sila roon ng handog. Mayroon siyang napakagandang sinabi niyan. Itinayo muna nila ang altar. Okay. Before building the temple, ang inunan nila ang altar. Napakagandang aral ang makukuha natin dito. Before they build the temple, they build the place of worship. Amen. Inuna nilang pinuri ang Panginoon. Maraydayaw iti Apo. Amen? Talagang inuna nila. At sabi niya doon, araw-araw silang naghahandog. Umagat, hapon, tuloy-tuloy yung paghahandog ng burnt offering. To the Jewish, burnt offering is a thanksgiving. It is a worship unto the Lord. Amen. Yung burnt offering ay pasasalamat nila. Pinupuri na ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga hain, ng kanilang mga handog. So sana po makita natin na ang kahalagahan dito, that the burnt offering resume, ipinapakita nito na kahit po nasira na po yung templo, inuna po doon. Yan. Kaya sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, the most important part of our house is the altar of worship. Amen. Amen. Alam niyo po, nung Katoliko pa po ako, meron kaming altar. Mayroon kaming altar. Nandun lahat ang mga junior at senior. Nandun. Kahit sa family house namin ngayon, kasi Catholic family ang Ancheta talagang makikita mo doon. Doon. Mula sa maliit na ganyan hanggang sa ganito kalaki. Meron sa family house namin. May altar doon. Tapos, yung mga ganun, yung palaspas, doon din inilalagay. So, yun po yung altar. At pag nadadako ka sa altar, gumaganon. Ganon po. Ganon po sa sa Katolik. Sa Kristiyano, make our house a church and have a family altar. Amen? That is the most important part of our house. Gaano man kalaki o kaliit yung bahay mo, dapat you make a family altar.
Paano, pastor? Anong ilalagay ko sa altar? Yung picture ko? I am not talking na gagawa, itong parting ito. Ito dapat, ito ang altar natin. Sa mag-asawa, their altar is their room where they could pray together. But as a family, make your living room a family altar where you have fellowship, you worship together as a family. Amen. Now, tignan ninyo hindi yung pundasyon ang inuna nila. Ang inuna nilang itinayo, yung altar. At bakit ano ang dahilan? Kasi takot sila sa taong nakapaligid sa kanila. At yung takot, paano nila ma-overcome yun? By the burnt offering. And if God please, by their burnt offering, they know that God is protecting them. Okay. Paano nila in-overcome yung mga takot nila, yung mga worries nila? It is through worship. Sabi mo nga sa katabi mo, worship. Ayan, pagpupuri, pagsamba. Maridayo ti Apo. Naranasan nyo nang mag-isa sa isang lugar, kasla maalyaw ka, na para bang may kasama ka. Naranasan nyo na? Naranasan nyo na yon? Anong nararamdaman mo? Dapugot ko na. How can you overcome it? Worship. Di ba? Amen? Umawit ka na lang. Maridaw kaya po, habang umawit ka ng papuri, 2 beses na akong nag-seminar sa hotel na yon. Una, akong nag-seminar sa hotel, ako ang facilitator. If you are the facilitator sa government seminars, meron kang special room. Okay, 2 lang kayo doon, hindi crowded. 2 lang kayo doon. Kung ilan yung room talaga, pang-2. It so happen na sa araw na yan, akong facilitator, ako lang mag-isa sa kwarto ko. Ang luwang. Sabi nila, marami raw multo sa hotel na yun. Pangalawa, nag-seminar ulit ako as a participant. Akala ko may kakwarto ako. Wala. Mag-isa lang ako sa kwarto ulit. Pero alam nyo, hindi ka ba takot? Hindi ako takot. Bakit? Maganda nga na magpakita sila sa akin, mag-usap kami. Okay. Pero hindi. Bakit ako matatakot na mag-isa? It is my joy na mag-isa kasi makakasama ko ang presensya ng Panginoon. Amen? I could worship Him. Kaya, itong mga Israelita, sa takot nila sa mga nakapaligid, ng mga Philistines, mga Amalekites, mga Moabites, na nanirahan sa kanilang mga paligid, that they will suddenly attack them because the wall has not yet erected, and the wall during that time is at refuge, is a shield. Pag hindi po ito, kaya talagang atakihin sila. Wala pa silang mga gates. So ibig sabihin, madali silang atakihin. But praise God, praise the Lord, nilabanan nila ang kanilang mga takot at agam-agam sa pagbibigay ng handog sa Panginoon at napiplease ang Panginoon sa kanila. Lesson. When troubles come to your life, what will you do? Go to the throne of grace and offer your worship to the Lord. Amen. Amen. Don't look around you, but look up and worship Him. Purihin po ang Diyos. Okay. So na-resume na. Next. Okay. The religious observances restored. Na-restore na yung mga religious nila. Kasi nga captive sila Hindi nila ma-practice. Captive sila sa Babylon. Ngayon bumalik na sila sa Jerusalem. Ano ang una nilang ginawa? Nung nakasettle na sila, the Feast of Tabernacles, na-restore na. Itong piyesta ng tabernakulo, okay, sa verse 4, tingnan po natin. Verse 4. Okay.
Verse 4. Nasaan ka, verse 4? Ba't walang verse 4 yung sa akin? Ginanap nila ang pesta ng mga kubol at naghandog araw-araw ayon sa kautusan. Now, itong tabernacles ay also called Feast of Booths or in gatherings. Bakit ito ay, do you both yung mga tent? Ano tayo, Ilocano na titentan? Tulda, piyesta ng mga tulda. At yung pagtitipon-tipon din ito ng mga kalalakihan, commemorating yung pagliligtas, pagpoprotect sa kanila ng Diyos during their journey in wilderness. That they are living in tents, sa mga tent, at inalagaan sila, pinotektahan sila ng Diyos. Kaya ito ay celebration nila na nagkagather lahat ng kalalakihan and they are offering thanksgiving to the Lord. It also called, okay, so Exodus, babawasan sa 23:14-17. Okay, basahin natin for our information. Exodus. Isa nga po ang bumasa. Okay. 23:14-17. Nahanap nyo na? Basa. Okay. Walang 23 ang Exodus nyo? Anong nakasulat? Sister Amy, Tagalog yata yan, diglot? Kaya ng powers mo? Basahin, pakibasa nga. Tagalog. Naka-block din siya. Exodus chapter 23 verse 14-17. Verse 14, makaitlong magdidiwang ka ng pesta sa akin sa bawat taon. Verse 15, ang pesta ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng inuutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat iyon ka umalis sa Ehipto. At walang lalapit sa harap ko na walang dala. Okay. Verse 16, at ang piyesta ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang piyesta ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. Verse 17, makaitlo na, sa bawat taon na ang lahat ng na iyong mga lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos. Okay. So lahat ng mga lalaki ay haharap in gatherings of male, commemorating the things that the Lord has done. Okay. Ang tawag pa rito, may isa pang tawag sa Feast of Tabernacles. The Joyous Harvest Festival. Okay. Alam niyo po, ang ginagawa nila diyan ay inibibigay nila when Israel nagpapasalamat sila sa Diyos. Okay. Tinatawag ito na Harvest Festival when all Israel could thank the Lord for the fruits of their land. So, lahat po ng bunga ng kanilang mga ani. So, nagbibigay sila ng pasasalamat. Yung Harvest Festival nila, pasasalamat nila ito sa Panginoon. Kaya dinadala nila, joyous, may kagalakan, hindi nakasimangot. Alala natin yung isa aral natin sa School of Christ. Naguparing tayo mo tayo, nakaisom tayo. Una ni Pastor Tabilangon, buludak, di ko na. Una na, aguparing ka lang aro doon tibainte, marurod kapay. Apay, kasano nga makita nga marurod? Kano na panamot kinusot-kusot? Kaslangay makungungat. Kinusot-kusot na. Oo, kawawa daw si Asher na nagbubuklat. Di ba? Hindi, when you give your, kaya nga nilagyan ko alam, Joyous Harvest Festival. Pag festival, fiesta. Amen. Amen. Oh, kaya maganda rin yung yung ginawa natin
itong 70 years anniversary natin. 70 natin ngayon. Ngayong taon na ito. Hindi nyo ba naalam na bakit tayo buwan-buwan ay mayroon activity? Kasi celebration natin isang taon. Amen. Kaya nung nakaraan, September, nag-crusade tayo, concert. And we reap a harvest. Gusto natin may activity at may harvest tayo. Purihin pong Panginoon. Mayroong mga ipapollow up si Pastor Chris. Magkakaroon siya ng Bible study sa school, sa mga student. Purihin pong Panginoon. Amen. So, nag-start na. Bilis talaga kudos sa MMT. Bilis talaga ng mga kabataan natin. So, mayroon na. At mayroon na kagad 5 na dumalo sa ating church na bunga ng krusada. Palapakan naman natin ang Panginoon. And it is a harvest of souls. Purihin po ang Diyos. Now, kailangan mayroon tayo. Ngayong October, ano ang activity natin? Harvest Festival. Amen. Amen. Pwede bang kung kini Sister Secretary? Kasi, pwede, madinsan nga isina tayo Thanksgiving, na-approve tayo ng pastor. So, yung Harvest Festival, ngayong October 30, ang Harvest Festival natin, okay? Kasi yung inatinan ko nung nakaraang Sunday din, last Sunday, ay Harvest Festival din. Harvest Festival din, kaya lang, pinagtipon nila yung Thanksgiving at Harvest Festival. Sabi ni ko, hindi, hiniwalay natin yun, Pastor, para may monthly tayo. So, gagawin natin parang Israelite style, di ba? Okay. Pero doon, sa Harvest Festival nila sa dinaluan kong church, na ako bang nag-speak, namumunga pala ang dishwashing liquid. Oo. Oo, namumunga pala yung... Kasi, yung altar nila, sa Samon, punong-puno na. May mga bigas doon, may mga talong. Ang dami ka namin inuwing talong ni Pastor Samson at saka ni Ryan J. Nandiyan na ba si Ryan J? Yeah, may mga talong kami. Itlog. Buting itlog talagang nahaharvest. Tapos, nakita ko, kinalabit ko si Ryan J. Namumunga pala ang liquid. Kasi galon-galon na kwan. Dishwashing liquid. Wala pala siyang tanim. Pero yon ang negosyo niya. Kaya yun ang bunga ng kanyang negosyo. Kaya kung ang negosyo nyo ay... mine! Mine! Grabe kayo, mine, no? Tapos, kung Yakult, Yakult. Gano'n, di ba? Yun yung harvest. So bagay, first time natin gagawin na hiwalay yung Harvest Festival. Sa tagal ko na pong nagpastor dito, 24 years, ngayon lang po ihihiwalay. Kaya tingnan natin. Pero ito ginagawa na noon pa sa Old Testament. Okay? At sa ating bylaws, sa ating manual, kasi isa po ito sa mga events and occasion ng mga churches natin. Ang nakalagay doon ay optional. So, dalawa lang qualification doon eh. Harvest Festival, optional. Thanksgiving Day, hindi ko matandaan. Nasa manual, hindi ko matandaan kung required. Okay. So, dalhin ninyo, mine. Pastor, ang negosyo ko ay pagpaparami ng baboy. Kasano nga ta? Itugo mo, Jiburyas. Di ba? Pero ito po. Nung una kami sa San Miguel, unang-una naming destino sa San Miguel po. Nagdestino kasi kami rito, as official pastor. Pero 1998, pumupunta na kami. Mga September 1998, pumupunta na kami. Pero officially, I was installed
January 10, 1999. Yun yung official na pagka-install ko sa pastor. Tapos noon ang mga diakono, ang mga dito ang uso, nagpapaanak ng baboy. Papaanak ng baboy. So, una, may nanganak ang baboy. Tapos nung pwede nang ihiwalay, pumunta sa akin, Pastor, umay kaagpilin iti buryas mo. Teka ako na, awampay mo ti kulungak. Agpilin. Gusto ko naman ni Brother Jim ko na pastor, agpatakder ka. Na may mayat nga ito di buryas ngam di kwarta. Tano di kwarta no na ilakon baka may gastos. Iso nga kapilitan nga nagpatakderak iti kulungan ti baboy. Ay kani aganak metten dagita agsasarno mga aganak ti baboy ni Brother Dante, baboy ni Brother Joseph, baraboy ni Brother James, sino ba yung baboy idi ala. Agsasarno ka nay di kon di ito damat. Kasi sabi nila para sa Panginoon, good harvest, sabi nila para sa Panginoon, yung best. Kaya pagpilindak, kasi siyempre, agriculturist amat background ko ta agriculture. Kasi graduate ko akmat, Bachelor of Science in Agriculture akmat. Ngam ti Ilocano na dadya kat basa santo asawa. Okay. So, hindi kita endak. Babae pastor talaam ko na ni Manong Jim. Abaya, una tanog paadu ka met. Ni Manong Jim ti advisor ko kat. Bilangek met. Talalaek nga agbabatog dayay tapos bahang nga bumabati 14 dayay kuana neta. Ay nakaaduak, nakalimaak nga takong. Takong na ijayo tatanak ni imbis nga dayak nga nagkarkararag nga agkarkararag ti parbangon da diyak nga nakabantay tagan anak da takong. Imbes ang pasturak ti tao, pastor ti buryas. Ay di kuan awam mo ti gata nga pati na di kuan kunak inot ko aminen nga inlako. Awam mo taggatang ti baboy. Inaldaw ti party. Wala nga. Buti na lang may mga contacts noon. May kukuha ng kalahati. Pupunta ako kay William Ang, kay Alex Ang. Ako kalahati hakin. Walang problema. Dita di dinumingo ang asya, purihin mong Panginoon. Gana nga na boss, tanin ko nakit. Po nagtuya mga bambantay ti takungan. Imbes kag karkararagak bambantay ti takong. Iso ko tiawag na kanya akong pastor takong. Pangit. Bagat hindi pa ako nagpaalaga ng kwan. Hindi pa ako nagkalaga ng bor. Ay, yung takal. Tapos sa umaykot nga, Pastor, may mo nagpatakal. Ang pangit yun. Di ba? Nagala sa dinggan, di ba? So nga, buti hindi ako nagalaga ng ganon. Galas. Ewan ko, iniisip ko, pag Harvest Festival natin sa 30, si Brother Ronald, alaga niya baka. Wala kayo, tugol na niya baka to. Igalo na to. Magigimong niya baka. Di ba? Pero hindi po. Ang kwan po dito, bring the first fruit of your harvest. Purin pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya dalhin nyo kung nadabungan ti peres mo kayo ti pay mo kasjay. Naguma kami ti rambutan ay dita 5 nga puon ti rambutan da ka nagbunga kadi 5 nga plastic bag nga rambutan nga nagdakalay ka naguma kami at ti rambutan nangan kakinnan mi jayon nagpayawid da pay kanon mi dalan. Purihin po ang Panginoon. So ibig sabihin dayay makungkuna nga joyous harvest festival. Yan, we must bring our unto the Lord. Amen. Amen. So sa 30, ay ka pastor, kasano? Word, yumayud toy. Amen. Di bunga ti
Nya pa bunga, nya kajibong bunga. Bayabas. Atis. Ha? Yung problema ka kung ni Sister Sabel. Lungon, di ba? Paano yun? Not literal mo talaga. Ito mo dyan, lungon mo tal. Certificate that you have now a plan to the St. Peter. Di ba? Ganun lang yun. Pwede. Pwedeng ganun. Wag na. Wala. I could not imagine. Or, isutilo ka tamo nga pagikanan ti opereng. Okay. Viral. ang offering basket nila sa church ng San Miguel ay kabaong. Okay, so di ko mga redol sa the God's care for their fathers. Doon pala, napagbaliktad ko. So ito po yung kanila, inaalala nila yung pag-care ng Panginoon sa kanila. So that is the Harvest Festival. At binibigay nila ang mga ito bilang pasasalamat sa Panginoon. Ito yung nilalaman nito. At alam nyo ba yung inaawit natin? I was glad when they say it unto me, let us go unto the house of the Lord. It is a song of the Jewish, of the Israelites, when they go to their temple during the harvest festival, dala-dala nila yung kanilang mga harvest, iwini-wave nila sa Panginoon yun. And sinaawit nila, I was glad when they say it unto me, let us go unto the house of the Lord. Kaya nga po ito, baguhin po natin yung mga attitudes natin when we are worshiping the Lord sa lahat ng aspeto. You must have the joyful heart when you are worshiping God. Amen. And when you are offering, you have a joyful heart. Hanggang mapilpilitan. Kaya nga doon sa 2 Corinthians, sinabi niya God loveth a cheerful giver. Purihin pong Panginoon. Kahapon, I have a devotion. I own the devotion kasi si Reverend Opisyar ay meron siyang a word of the Lord in a cup of a coffee. So, nagkan siya. At sabi niya, there are 3 reasons that I give my tithes. Sabi niya, 3 rason kung bakit ko ibibigay ang aking ikapo. So sabi niya doon, una, because I fear the Lord. May takot ako sa Diyos. Pangalawa, I have faith in God. Pangatlo, sabi niya, because I love God. Sabi niya, may takot ako sa Diyos at dahil may takot ako sa Kanya, hindi ko dapat hindi gawin ang kanyang mga utos. At dahil may paniniwala ko, I believe in His promises. And because I love, that show that I love Him is I obey His commandment. Yun yung kanya. So, the Word of God in a cup of a coffee. So, yan po. So, kinomemorate nila. Okay, next, ano pa yung mga piyesta? In verse 3 to 5, other feasts. So, mayroon na sila. Tuloy-tuloy na. Sa verse 5, sabi nila doon ito. Okay, balik ulit tayo doon. Sa verse 5, sabi niya, tuloy-tuloy na, at mayroon pa silang kusang handog. Bukod sa pagsusunog ng handog araw-araw. Sa handog kung bagong buwan at lahat ng pistang itinakda ni Yahweh. Lahat ng piyesta na itinakda ni Yahweh sa mga Israelites, sinusunod nila. Anong mga ito? The Passover feast with the feast of unleavened bread following. So ito po yung binasa kanina. Okay. Ang ginagawa nila sa Passover, alam nyo bang nangyari sa Passover? Ano yung Passover? Naalala nyo ba sa mga Israelites bakit yung word na Passover? Do you have an idea? Ano? Ano, Madam Stacy? Sabi mo, pass is pass. Passover. Bakit Passover ang tawag dyan? Ano ang idea ninyo? No, nilampasan, di ba? Ano yon? Ano yon? Wala, kay babasa Biblia yun.
Exodus chapter 12. Anong nangyari doon? Di ba? Yung huling plague ay lahat ng firstborn. Jesus, delikado. Lahat ng firstborn na anak mula sa hari hanggang sa mga hayop ay mamamatay. Dadaan ang anghel ng kamatayan. Ngunit ano ang bilin sa Israelites? Magkatay sila ng lamb at yung dugo ipapahid doon sa hamba ng kanilang mga bahay, at pag nakita yung dugo, walang lalagpasan. Yun, kaya Passover feast, inaalala nila ito. Ito yung piyesta nila. Inaalala po nila. So no wonder, sa mga tradisyon, ginagawa rin, po, ang imbis nga darat, tigabkabil ka di balbalay da, kat cross. Kasla niya balay da, lungunan, tada cross na. Diba? Yung nilalagay nila kuminsan, pati yung mga bakanting lote, lalagyan ng cross. Parang may nakalibing. Pero, yun po yung dugo. Kasi it symbolize, ito po ay nagpapakita na yung blood, prophetic gesture of the blood of Christ, na siyang magbibigay ng kaligtasan sa atin na hindi na darating ang kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Now, ito yung naalala nila, Passover. So, mayroon silang kinatay at magpipiesta nila. At kasunod nito ay yung 7 araw na pagkain ng unleavened bread. Ano yung unleavened bread? Yung wala pong yeast, pangpalsa. Kasaladagi dyan nga pero mo, tingnan mo mga tingnan mo yung mga, kung ano-anong pinagagawa ng mga matatalino na, matalino kuno sa Bible, pati yan pinagdidibatihan. Pag communion daw, dapat, ang gamitin daw ay yung walang libadura. Sabi naman ba, dapat hindi naman sinabi doon na hindi pwedeng walang libadura. May libadura, di ba? Commemorate lang naman ang sinabi doon. Pinagdidibatihan pa. Tapos pati pagbautismo, pinagdidibatihan. Dapat hindi magbautismo sa swimming pool at sa dagat. Dapat sa ilog. Amin na nga pagdidibatyan dan. Nagiging masyadong dogmatic na. Pero tingnan natin, how they celebrate? Okay, may celebration sila family level. Okay, sa pamilya nila, magkakatipon-tipon sila. Ang gagawin nila, kakatay sila, killing. Ano bang mas magandang word na hindi killing? Slaughter. Okay, killing and eating the Passover lamb. Magkakatay sila ng isang tupa, okay? In a prescribed way, ano yung mga aalisin nila doon? Yung dugo, okay, aalisin, ganito, ano yung mga kakainin nila, and then, ilalagay, ito yung pagsalo-saluhan nilang mag-anak. Ganito sila magpiesta. Silang mag-anak. Amen. They will have their fellowship. Ang gagawin ng ama ng pamilya, magbabasa siya, ibabasa niya ang law. I-open niya ang the book of the law, ibabasa niya yon, at saka sila mag-worship, and then kakain. Sa pamilya natin, ginagawa ba natin to pag piyesta? Hindi. Nya timbitaran di balayo, ni piyesta. Dagi jay. Nya taramid na gijan nak mo, agse-serve da. Sudo mabanog, nya ti kanam di sobra. Di ba? That's our tradition, too much hospitality. But in the Bible, what they are doing during their feast, as a family. Sa bagay, dito ko lang naman naranasan dito sa Pangasinan ng ganyang piyesta. Sa amin, sa Ilocos, hindi naman ganon. Ang piyesta namin doon sa Ilocos, ganito. Makikita mong piyesta kasi may mga activity sa barangay. May karera ng bangka, may karera ng langoy, may karera ng sisiran, ibabato yung coins sa pinakamalalim na dagat, tapos hahanapin nyo doon. Ayun, mga activity, may mga paliga, ganito. Pero sa bahay, kung ano ang ulam mo sa araw na yon, piso, walang.
special. Ganun da sa ngaili makot, adala ang amnon yung dadjay, iso. Wala namang nagkakatay ng marami. Hindi gaya dito, nagkakatay lahat ng bahay. Tapos, yung palang kinatay, inutang. Pagkatapos ng piyesta, magbabayad. Tapos pag piyesta sa church, hindi makakatay. Magpapakontribusyon ka, agreklamo pa eh. Di ba? O, tingnan natin. O, balansin natin, di ba? Family level. Okay, so in a prescribed way, nagpupuri. Pero mayroon silang tinatawag national level. It involves additional burnt offering and sin offering. Pupunta sila sa temple, they will worship the Lord, at mag-aalay sila ng mga burnt offering at saka mga sin offering. Okay, kasi nakagawa sila ng kanilang mga kasalanan. Okay, yan yung mga piyesta ng Passover at unleavened bread. Next, meron pang isang piyesta. 5 yan eh. Pero 2 na yung natalakay natin. Okay, pero 5 major events. Next, nawawala. Nakatutulog si Bats. Okay. The Feast of the Weeks. Ayan. Piyesta ng mga... Kasi 7 linggo, pagkatapos nun, may celebration uli. Yan. Feast of the Weeks. Revelation 23:15, 22, Leviticus. And Numbers. Ito yung piyesta nila. Anong ginagawa uli na yan? Okay, open your Bible to... Anong verse yan? Leviticus. Kung gusto nyo sa Numbers, mag-Numbers kayo. Okay. Leviticus. 23. Verse 15 to 22. 23 ba yun? Okay. 15. Pista ng pag-aani. Okay. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na yon, magdadala kayo ng handog na pagkain, 2 tinapay na may libadura, 4 na litro ng kalahating harina at bagong aning trigo. Gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 kordero, 1 toro at 2 kambing na pawang walang kapintasan. Ito ay susunugin kasama ng handog na pagkain na handog na inumin upang sa inyo ay maging kalugod-lugod sa akin. Magdadala kayo ng kambing na lalaki bilang handog sa mga para sa kasalanan at 2 kordero bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito ay handog sa sacerdote kasama ng 2 kordero, 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw na yon, tatawag kayo sa isang banal na pagtitipon. Isa may walang magtatrabaho. Ang tungtuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo yon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Now, what they will do? There will be an offering and there will be a holy convocation. E anong ginagawa natin pag piyesta? May holy convocation ba? Wala. No dikot no piyesta, barbartag kada glutons. Yun ang ginagawa. Sobrang kasiyahan. Pero dito, ano ang ginagawa nila? Pumupunta sila sa templo during their fiesta. Ang ginagawa nila, they are offering thanksgiving to the Lord. They are offering sin offering. Humihingi sila ng kapatawaran sa Panginoon. And they are, worshiping a holy convocation to the Lord. Hindi lang yun, may practical aspect. Sabi nila, yung mga anihan ninyo, di pa ganyan nyo. Huwag na ninyong kukunin pa yung mga natirang mga uhay. Yung mga nasa gilid, huwag nyo nang kunin na. Anong sabi doon? Hayain nyo na ito sa mga mahihirap. Naalala nyo si Ruth? Si Ruth.
Si Ruth. Sino ang asawa ni Ruth? Ni Pastor Loreto. Okay. Si Ruth, di ba naalala niyo si Ruth? Sino ang asawa niya? Si Boaz. Okay. Anong trabaho ni Ruth? Bago niya naging asawa si Boaz. Di ba namumulot? Titinda. Ano ba si Ruth noon? Balo. In the Old Testament, ang balo is a symbol of poverty. Kahirapan. Namumulot siya, di ba? Kaya sabi niya, bayaan niyo wag niyo nang kunin lahat, basta ibagay niyo mas maraming mapupulot doon, sabi ni Boaz, kasi na love at first sight siya. Nagkaroon ng Nagkaroon ng spark. Kinilig siya. Yan, di ba? So ito, ibigay nyo na ito sa mahirap. So, ang piyesta nila ay pagbibigay papuri sa Panginoon, pagtitipon-tipon na nagkakaisa, holy convocation, banal na pagtitipon, and then the practical aspect, they give to the poor. Amen. Yan nga ito may pasama no piyesta. Kanya tayo. Mangan nga mangan. Bibidyo okay, ang iingay, nag-aaway. Kasi lasing na. See? Kabaliktaran, di ba? 7 piyesta pa to. Okay, next. The Feast of the Weeks. Isang linggo yan. Next, bats. Okay. Feast of the Trumpets. Yan na. Ayan, yung mga trumpet, patutunugin nila. Ito yung pinaka-New Year nila. Okay. Then, Feast of Tabernacles. Okay. Ito yung 5 kasi yun. Okay. Feast of Atonement, yung pagbibigay nila ng alay ng kanilang mga pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at saka yung piyesta ng Tabernacles. Yan yung mga verses. Ito yung mga piyesta na muling na ibalik sa kanilang pagtitipon. Okay? Na-restore. And you know, this is the joy of the Israelites. And you know, in the second coming of the Lord Jesus Christ, in the tribulation time, the temple worship must be restored. Temple worship must be restored. Kaya nga po, they are building now the temple in Jerusalem. Pumunta na pala yung mga representative ng Pilipinas sa Israel. May invitation din kami, kaya lang hindi pa time. Kasi doon gaganapin yung convention ng Europe District ng Filipino Assemblies of the Firstborn. Ang pumunta sa Pangasinan ay si Pastor Eugene, Pastor Jeff, Pastor Pastora Hereria, and Pastora Debs and Pastora Marieta. Nasa Israel na sila ngayon. Okay. La Union, mayroon ding La Union team, mayroon ding Ilocos Norte team. Sinasabi ni na president, punta kayo papa, hindi, kasal mo eh. Yung preparation mula nung April, magbabayad ka na ng ng bayad mo, 150,000 yata, pero ibibigay mo yon monthly. Sabi ko, kasal ni Precious, hindi tayo makakapunta, pastora. Kaya yan ang pangarap mo, sa susunod na lang. Amen. Punta na lang kami ni Sister Maribeth, sabay-sabay kami. Kahit isang beses lang. Amen? Bakit ka pabalik-balik? Isang beses lang. Lalangoy lang ako sa Dead Sea. Oo. Kahit hindi ka marunong langoy, makakalangoy ka raw. Pupunta lang ako doon sa Jordan River. At pupunta ako sa Wailing Wall. Yun lang mga pupuntahan ko. Yung mga pupuntahan lang. Yun lang pupuntahan natin, sister. Okay. Pupunta tayo. Sa 25 years ng aking pagpapastor. Kung naglagay na ng yun na lang regalo nyo sa akin. Praise the Lord. Okay. Continual burn offering. Tuloy-tuloy na po yung pag-aalay nila. Tuloy-tuloy po yung pag-offering nila sa Panginoon. Kasi ito yung kagalakan nila. Ang kagalakan po ng mga Israel ay yung pong magbigay ng handog sa Panginoon. Yung pong magpuri sa Diyos. Kaya nga, joyful is restored. Next, rebuilding, and because of this, because of the worship of the Lord, the rebuilding of the temple are
is initiated. Sabi ko kanina, ang inunan nila yung altar. Ang inunan nila yung altar. Di ba sa mga nagpapatayo ng bahay, license plumber. Okay. Master plumber. Master plumber, di ba ang inuuna mong, pag sa bahay, ang unahin mong ipapatayo ay hindi yung inside. Ang una mo ay structure muna, di ba? Master plumber. Structure muna bago yung finishing. O, di ba? Ganon. O, di ba, Foreman? Ganon. Yung pundasyon, yung aligi, yung diding. Tapos panghuli na yung mga kung anong gagawin doon sa design sa labas, yung ay sa loob, di ba? Huling-huli yung interior designing. But dito iba ang ginawa. Inuna yung altar. Yung altar, yung pinaka-inner yon, altar, inuna yon sa temple, inuna. Bakit? Because they want to worship God first. Tama yung awit. Ano kanino bang awit niya? Our praise. Yung tataas. Yung kanta na is rain down, yung praise goes up. Your rain comes down. Tama yun. As you are worshiping the Lord, allow God na magbubuo siya. Ang gusto kasi natin kaagad, blessing. I-bless mo muna ang Panginoon. Amen. Amen. Apay, ninanang mo, ikan na ka. Apay, siyak nga tatang, uri man ka no, kahit kumangikan, yanak ko. No, anak mo ay ayun, apay, kangasigi damat. Maliban na lang akong nag-iisa siguro siya. Kasi hindi may isang, ang papalad ng mga nag-iisang anak, no? Tudang itod. Oo. Mayayo. No, mayayo ka, di ba? O yung mga teacher, kahit na hindi magaling sa academics, meron kaming classmate noon, hindi naman magaling sa academics. Pero na-maintain niya, nandun siya sa section 1. Kikasanungay, no sumangpot ni Madam Mika, sumang sabot, siyang mapagkata, di ba? Yun. Kakasya, ang tawag namin doon ay, tama na ang tawag doon? Sip-sip. Di ba? Pero isa lang naobserbahan namin. Kung hindi siya magaling academically, masipag siya. Sa school noon. Ngayon, hindi na nga siya magaling sa academics, tamad pa. Di ba ngayon? Ngayon. Noon yung mga masisipag, yung hindi magagaling sa academics, ang sisipag nila. Pero yung mga hindi ang tamad noon, yung mga magagaling sa academics. Pero ngayon, magaling sa academics, tamad. Mahina sa academics, tamad. May nakita na ba kayo mga estudyante na nagwawalis-walis dyan? Wala na. Okay. So, tingnan natin, rebuilding. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Nung na-bless sila ng Panginoon. Tingnan ninyo Una, nag-hire na sila ng mga kantero. Ang ganda ng pagkasabi ng Tagalog. Biblical pa lang, kantero. Kantero ba? Tingnan nga natin. Karpentero at 7. Kaya't nagkaloob sila ng salapi para sa mga kantero. Oh. Biblical pa lang kantero. Niya ti kantero, brother ko Teng? Mason. Kantero. At karpintero. Ito ang mga biblical na trabaho. Kantero at karpintero. Nag-hire na sila. Saan nila kinuha ang pang-hire nila? Nag-contribution na sila. Nahuli si Sister Sabel. Hindi niya naabutan yung harvest. Naalala ka namin kanina, Sister Sabel. Kasi sa Harvest Festival, ang trabaho mo ay nagtitinda ng kabaong. Kaya sa Harvest Festival, magdala ka raw ng kabaong na sa offering. Grabe. Okay. So,
Ay, paano yung kwan? Paano yung teacher? Anong kanya, bunga niya? Dala siya ng estudyante na na naging successful sa buhay. Yun ang offering mo. Pero, okay. Happy Teacher's Day pala. Okay. Belated. Okay. So, titignan natin na-initiate na. Bakit? Kasi, na-bless na sila ng Panginoon eh. Nagtulong-tulong sila. So, nagambag-ambag sila, nag-ipon sila ng mga salapi para maka-hire. At kahit may karpentero, may kantero, kung walang material, wala rin. Kaya pinagtipon-tipon nila ang kanilang mga salapi at nanguha sila ng mga materyales. Now, bakit nila nagawa ito? Because of their joyful worship. Purihin po ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, ito huwag tayong masanay. Tayong mga church, huwag tayong masanay na umasa muna sa iba. Umasa tayo sa kakayanan natin. Amen? Amen. Do you know the purpose of the army of provider? The very purpose of the army of provider para makita natin na tayo mismo sa atin mismo manggagaling. Hindi, ay magsolicit nga tayo kay gobernador, kay congressman. Remember this. Magsusulicit ka para sa church. There is a separation of the church and the states. Ang separation of the church and the states, hindi mo pwedeng gamitin ang pundo ng gobyerno para sa simbahan. Violation yon. At hindi rin pwede yung simbahan na gumastos para sa, yun yung separation na tinatawag. Kasi you cannot separate the church in the states practically. Bakit? The member of the church is a member of the state. The member of the states are member of the church. Paano maghihiwalay? Hindi maghihiwalay talaga. But kanyon, yung responsibility, yung trabaho, yung gawain, at saka finances. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Pero magaling ang gobyerno natin. Bato-bato sa langit. Magaling ang gobyerno natin. Yung piyesta sa bawat barangay, hindi dapat ginagastuhan ng barangay yun. Kasi there is a separation. Religious group yun eh. Religious activity. Pag piyesta, sino bang piyesta rito sa San Miguel? Ano bang piyesta? Anong title ng piyesta? Di ba? Piyesta in honor to the patron saint San Miguel. Kanino yun? Religious. Anong religious? Roman Catholic at saka independent. Paano naman yung mga ibang sekta? Lahat ba nang nandun ay Roman Catholic, lahat ba independent? Kaya nga, may kanyon, may separation. Ibig sabihin, hindi pwedeng gumastos. Kaya, kagawad, pasensya niya. Okay, hindi pwedeng gumastos ang barangay para sa piyesta. May paraan sila. At i-approve din ito ng audit kung minsan kukunin nila, kung saan-saan nila kukuning mga pondo, i-justify nila. Pero mali yun. Kaya tayo ganito, we don't want, let us practice, huwag tayo kumasa sa kanila. Magsusulit ka, agsulisitak man, apo kagawad, ti sangapulo nga simento. No dajay kat agpapirma ti butcher, kaya't nangasawan, inala na di pundo ti gobyerno. Iti papeles mo, di justification, multi-purpose, kuna na. Apay, multi-purpose na nangipanan na, haan church? Di nagulbud ka dyayan. Di ba? Nagulbudan. Sinurwam da di konsihal nga agulbod ken agkurap taapay. Ti presyo ti simento to nga nakakabil ni jay, ti presyo ti simento ta 230, ti presyo ti simento nakakabil ay 300. Approve mo na tayo audit na jay. Ganun lang yun. Naging kunaybans ang church. Kaya nga po, kung maaari, there is a separation. Manggagaling sa atin. Amen. Mas maganda pang tayong tumulong sa gobyerno kaysa yung gobyerno ang... Di ba? Di po ba? Yun po. Kaya, pastor, voluntaryo, yung kagawad voluntaryo magbibigay. Okay, magbibigay siya galing sa bulsa niya, praise the Lord. Pero pag galing sa kaban ng gobyerno, wag na. Bakit? There is a separation of the church in the states. Okay? May separation.
Kaya minsan, itong mga ibang religious leader, ay, agsulisit tayo kinikas to, agsulisit tayo kinikas, magsulisit tayo kay ganito. Hindi. Asahan natin ang Diyos na i-bless tayo at tayo mismo ang gagamitin ng Panginoon. Amen. That's why we form that army of providers locally. Yung mga gusto pang magmiyembro kayo, 50 pesos lang naman. Sister Vilma, Chairman, 50 pesos monthly, no? Saan mapupunta yon? Sa project ng church. Tutulong din natin sa ating mga pensioners. Wow! May pensioners parang church natin. Yes, mayroon tayong 5. Kung gustong mag-sponsor para mabawasan yung bigati ng pundo, pwede niyo akong bulungan. Sponsoran ko na si... Oo, para madagdagan daw ang pensioner. Kasi 5 sila ngayon. Hindi namin sila sabi kung sino sila. Baka mapanyutangan, jitad mi kanyada ka pensyon. 5 sila. Pagkita mo awat, nga naggapo kanya kaya. Ay, thank you, Pastor. Naggapo iti church. Amen? Amen. Niya po Diyos, ti pagyamanan nyo, binindisyon na ti church sa'yo. So, mawawat kayo iti 500 monthly. Basit nga makatulong mat. Amen? Amen. Wana ka, dagyan mo awat ako, be thankful to the Lord. Katika ragi, Lord, bendisyon na ba ti church may? Tada ito'y 500, agbalin ko mga 1,000. Di ba? Ganun lang yun. Ha? Ganun lang yun. Kaya nga po, yun yung army of providers. Kung gusto nyo magmiyembro, magpalista kayo kay Sister Vilma. Kasi ang miyembro pa lang doon ay dalawang klase. Foreign. Yung foreigner. Ay, sister, foreigner ka. Miyembro ka doon. Foreign. Iba kasi pag foreigner ka eh. Ayan. Pag foreigner naman, konti lang ang bigay niya. $2 US monthly. Pag local, 50 pesos monthly. Iniipon yun. Kaya may project tayo, mga project tayo. Ay, ang lalaki ng project, ang mamahal ng project. Itong MMMT natin, ang mamahal ng project niyang ngayon. Mga camera, mga laptops, yan. Yung mga projects nila. So, TV, kasi maliit na yung TV natin. Yung TV dapat mas malaki. Ayan. Kukunin lahat yon. Upuan. Problema nga natin ang upuan kasi magkakaroon tayo ng 70th anniversary. Nung crusade, 100 yung upuan natin ay pinunta doon, nakargahan lahat. 180 yung galing sa barangay, nakargahan lahat. Iba pa yun ang galing sa school, nakargahan lahat. Paano kung doon natin gaganapin ang ating anniversary, culmination sa December 17? 350 yung sinabi na tao na binadget natin. 100 lang yung upuan. Ibig sabihin, yung iba nakatayo. Standing. May project tayo. May project tayo na upuan para sa 3rd floor, 2nd floor, at 1st floor. Sa 1st floor, yung mga antigo nating upuan, ipunta na doon. Palitan na yan ng ganito rin na upuan. Okay. Bibili pa doon ng luluhuran. Kaya i-open na yon para pwede kayong pumunta doon na manalangin. Kasi sa bahay ninyo, minsan hindi kayo makapanalangin. Kaya dyan pwede na. Okay. Purihin po ang Panginoon. So yun po. So dahil sa pagpupuri nila sa Panginoon, nagkaroon na sila ng bigatin na tumulong. So sa kanila na nanggaling. Nagbigay na sila ng pambayad. Although mayroong sinabi, may authority si King Cyrus, na pwede silang manguha ng mga kahoy na sidro, ng mga kahoy na gagamitin nila doon sa kasapulan mo't iti pukan, kadyag pukan, mabayadan mo't. Kaya yon ang ginawa nila. So tayo po, hindi po, Pastor, kasi mahirap ako, hindi po. Kung ilan po yung makakaya mong pagbigay papuri sa Panginoon. Amen? Amen. Ganun yun. So, at materials obtained. Now,
As we close, meron po tayong mga lesson na dapat makita dito. Una po, sa chapter 3, verse 1, the work of God often requires that the people of God be fully united. Sa gawain ng Panginoon, kailangan po ng pagkakaisa. Amen? Itong mga Israelites na ito, although they are saturated by the end, they are being surrounded by the enemy, and they have fear in their heart, they have their unity. Nagkakaisa sila spiritually. Nagkakaisa sila. Amen? Amen. So unity of the people. And then there must be a leader. There must be a leader. Spiritual leader should always be the first to take up the spiritual work. So dapat po may spiritual leader. That's why the work of the pastors, the spiritual leaders. Okay? Sila yung mangunguna. Si Jesua at si Zerubbabel, sila ang nanguna. Okay? And the next, there must never allow the fear of others to keep you from doing God's will immediately and fully. Huwag tayong matakot sa mga iba. At yung takot natin yun para hindi na natin magagawa pa yung mga gagawin natin. Huwag tayong paapekto sa mga pressure sa labas sa paggawa po sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya, sabi ko nga, doon sa pastor natin, pero mo yung pastor natin na pinalis, 78 years old. Pero okay, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, pastor. Ibasa mo sa kanila ang nasa Nehemiah 4:17. Huwag kayong padisturb. Hayaan yung nagpupuri yung isa, kamay, yung isa nagtatrabaho. Ibig sabihin, yung mga Israelita noon nagtatrabaho, yung isang kamay nila may hawak na espada. Pero ang maganda, yung sinabi ni Nehemiah. Ano yung sinabi ni Nehemiah sa 4:17? Kay Sanballat at kay Tobias. Hindi kayo yun. Sanballat at saka kay Tobias. Anong sabi niya? Kasi ginugulo ni Sanballat at ni Tobias yung gawain. Ayaw nilang ipagawa. Pinapababa nila si Nehemiah. Bumaba ka dyan, Nehemiah. Mag-usap tayo. Ipigil mo yung ginagawa mo. Alam mo, sabi ni Nehemiah, wala akong panahon na makipag-discuss sa inyo dahil ginagawa ko ang gawain ng Panginoon. Amen? Don't be distracted by the forces, by the pressure of other people. As long as you know that you are doing the will of God, come what may. Amen? Amen. Isang ore pa ito, may pa nakigimong ore pa niya ibagbagada. Pagka makigimong, ay, kasi sunto mo lang ay sulat ni. Huwag kang paapektuhan as long as you know your heart that you are worshiping the Lord. Amen? Amen. Okay, next na lesson. Pangapat, obedience to God requires full compliance, even the smallest details. Ang pagsunod sa Panginoon ay kailangan po yung lahat-lahat ng pagsunod. Walang pagsunod na 50% lang. 20%. To the smallest details, follow, obey the Lord. Alam niyo po kung minsan, namimislok natin ang lahat. Ang akala natin, nagagawa na natin, pero hindi naman natin ginagawa yung iba. May dalawang klase ng kasalanan. Yung sin of omission at sin of commission. May ipinapagawa sa'yo, hindi mo ginawa. That is omission. May hindi pinapagawa, ginagawa mo. Pero kung minsan namimislok natin, kahit yung maliliit na bagay, basit mo lang dito. Pero sa pagsunod, wala po yung partial, fully. Okay? Full obedience ang gusto ng Panginoon. Amen? Kaya tignan ninyo, yung Matthew 23:23, pinagdiyan ko niyan. Ganito, nagbibigay ka ng ganito.
Pero hindi nyo naman ginagawa ang righteousness, justice, hindi naman ginagawa. Anong sabi sa bandang huli ni Jesus Christ? Gawin ninyo ito at huwag nyong kalilimutan yung mga nasa una. Ibig sabihin, lahat sundin natin. Amen. Amen. Huwag partial obedience. Partial obedience. Okay. Ano pa? And last, worship that pleases God is a worship offered according to His plan. Alam niyo po, ang worship po na makaayayo kini Apo Diyos ay yung pong naaayon sa plano ng Diyos. Wala yan sa mga silent night o joy to the world. The worship is upon the will of the Lord. Madaling pumalakpak, madaling manahimik sa pagpupuri. Ang tanong, yung will ba ng Panginoon ay nasusunod sa buhay mo? Ba? Are you doing God's will? Balikan natin ang Matthew chapter 7 verse 21-21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi lamang yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. So, Pastor, hanak sa may bahagi di church yun. Apaya ka, ano, nagdayawa kaming katkwa. Silent night tak. May silent night? Ngorin no kang dati. This is the day. This is the day. This is the day. Silent night. Tata, oray mo no mat, oray no solim song mat, palpalak-palata. In moment like this. Ano kasi wala yun sa dikwan. Sa puso yon. Amen. Amen. So nga awan tagdidin nilaw. Baka dahi tadatasakam ko nagpalakpak kontra kumpas. Madistract ka. So alam niyo pinakamagandang pwesto pag nagpupuri sa Panginoon? Alam niyo pinakamagandang pwesto? Harap. Yung mga nasa likod, makita nila lahat, pati panagingato, pati dahi basa dahi kilikili na. Makita na amin. So nga, pati dahi likod. Tawag pa kita dahi likod ko mga pariseyo kung minsan bakit? Tilang kitang kritikar na kita handa. Yung pastor, iti problema, nagtayo-tayo amin sangon. Pero the matter is, whatever place you are in the church, you worship God according to the will of the Lord. Amen? Amen. According to the will. That is the joyful to be worship. And last, how we use our resources often indicates what or whom we truly worship. Kung paano natin ginagamit ang resources natin. Yung mayroon tayo, kung paano natin ginagamit ito ay indication kung paano tayo magpuri sa Diyos. It will be the result. Okay? Kung paano ka magpuri. Amoy na apay nga doon nagijay Kristiyano nga nareklamo, baka hindi talaga sila nagpupuri sa Panginoon. Doon nagreklamo na, doon napatpadasan. Examine ng mga pastor, kung minsan may mga reklamo din Nagaduti memo kanya may memo. Hindi ko nadala yung memo natin. May memo tayo. Sa next Sunday na lang. May memo po galing sa taas, sa grupo natin. May memo na kailangan yung church natin ay mag-submit ng monthly na scholarship amount. With the amount, pipili doon. Pati yung pastor. At pipili rin ng mga miyembro na magbo-volunteer na magpipilap doon para magbigay scholarship ng para yung mga mag-Bible school, kasi wala na pong nag-Bible school, ay hindi na nila problemahin yung kanilang tuition. All expenses paid na. Pero manggagaling lahat sa mga churches, sa pastor, at sa mga members na may puso na tumulong na para sa magmobold ng, di ba? May mga pastor din, kasanungay kastoy. Okay? Kasanungay kastoy. So nga, oray pa madagiti miyembro, dumadang madagiti reklamo. Ngam, amuyo kakabsat,
no ti puso tayo kataddak ni Apo Dios, the main concern is the work of God. Amen? Ngam apay na inisaantay nga namati, awam mo ti reklamo. Kangit example apay no gaaramid ni Apo Dios, nagpakontribusyon ka, mamisinterpret da kan adu ti reklamo. Apay na PTA. Buwan. Alam nyo, sa PTA namin, sa room lang, classroom. May project kami, malaking TV. Hindi ko naklaan, sakto 200. May nagbigay ng 2,000. See? Sky's the limit sila. Kaya sabi ko minsan sa group chat namin, okay, any amount that you can give. Wala nang kwan, walang kwan. For the welfare of the student. Okay. Okay naman para sa mga anak. Pero, sa gawain ng Panginoon. Godly endeavor. Bakit kaya pipidin tayo? Di ba? Kung gawain ng Panginoon na, di maging mas maluwag. Kasi ito yung pagpapakita how we use our resources. Alam niyo po, ang Kristiyano ay talagang sila ang mga good steward. Sabihin mo nga sa katabi mo, good steward ka. Okay. Alam niyo kung bakit? Kasi sinusunod natin ang batas ng Diyos sa pinansyal. Ano bang batas ng Diyos sa pinansyal? Una, pag nakatanggap ka ng iyong blessing, anong gagawin mo? Brother Chad, pag nakatanggap ka ng 1 million ngayon, anong gagawin mo? Give 100,000 to the work of the Lord. Amen. Then next, Madam Stacy, banker? Savings. 100,000 savings. Tapos susunod, expenses. Sa expenses na yon, doon din manggagaling ang yung mga love offering mo, yung talagang buo sa loob na offering. Doon, wag mong kunin sa tithe. Sana bigyan ako, hindi. Doon pa rin manggagaling doon. Yung kapwa ko mahal doon, lahat. That's how we use our resources. Purihin pong Panginoon. Amen. Good steward ka. Huwag kang, ang mga hindi good steward, nakatanggap ng 1 million, naging Diyos na nila yung 1 million. Unang bibili ako ng cellphone ko na worth 60,000. Sa palagay nyo ba, kwan yun? Good stewardship yun? Tapos, pupunta na ako kakain ng tanghalian ko. Hindi, sa dampa, sa Tarlac. Tanghalian lang yun Then magdi-dinner ako. Saan? Sa Aristocrat sa Manila. Grabe. See? Pero ang isang Kristiyano na good steward, alam niyang gamitin ang kanyang resources. Bakit? Nagpupuri kasi siya sa Panginoon and God will guide him. Ikunada kanya tayo ng Ilocano kat kirmet. Gaman tayo nga kirmet ng Ilocano. Ammo tayo latag budget. Bagaman Ilocano. Sino Ilocano kada kayo? Hindi ako kuripot. Alam ko lang pangalagaan. Kaya yun po, wag po natin masyadong purihin po ang Panginoon. Any question? Bago tayo magsara. Question? Okay, ang susunod na lesson, ito ay temple restored. Okay. Oo. Ganun din. Tingnan nyo
nung after na lumabas na siya sa bangka, sa daong, ang una niyang ginawa, he built an altar and worship the Lord. So nakita niyo yung pati yun, di ba? Si Noah, wala, desolate na lahat. Pero ang una niyang ginawa ay gumawa ng altar, pinasalamatan, nag-alay sa Panginoon. Yun ang dapat. Kaya ganito, kung mayroon magpapatay kayo ng bahay, ang una niyong gawin, mag-worship sa Panginoon. Amen? Amen. Mag-worship sa Panginoon. Hangad aji na nagpatakdar ka ti balay ket mangala ka ti manok tama pa mo padaraan. Ito uso da. Hindi. Para matibay daw. Alam niyo yung magpapatibay talaga doon? Yung Diyos ang magbibigay ng katibayan sa bawat tahanan. Kararaglaang na, maridayo ti Apo. Amen. Tano ka, mamimayat pay. Yaban nyo ni Nawanak, yaban nyo ni Pastor Chris. Agabito mo ta ni Pastor Chris. Nawan ni Pastor Chris, yaban nyo ni Brother Mon. Nawan ni Brother Mon, yaban nyo ni Brother Pablito. Yes. Okay. Alam niyo po, para hindi po tayo mahirapan sa buhay, matiwasay lang and we have contentment. Alam niyo kasi kung bakit mahirap minsan ang buhay? We don't live doon sa satisfaction in life. Makuha niyo yung sa akin? Kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos sa'yo, makontento ka. At bakit ka makakontento? Because your joy is not from the things around you, but it is the joy that comes from God. Na kahit na sabi mo, Apo, nagrigat mo tibiyag ko kastoy-kastoy, masaya ka pa rin, kontento ka pa rin. And as hindi ka naman mananatiling ganyan. Bakit? Because as God see you, na tapat sa mga maliliit na bagay, ipagkakatiwalaan ka niya ng malaki. Kasi sa atin, minsan, mayroon tayong tinatawag na pagkamainggitin. No nakita mo di karubam, nga gimatang, iti washing machine, gumatang kamot. Kita nyo, rin pinagiti kabataan, may cellphone ka na nga, Android. Android. Bibili ka pa ng mas mahal. Duwa-duwa pa iti cellphone mo. Talo. Yung 3 cellphone, baka 3 girlfriend. Diba? Okay, we are discussing here the restoration of joyful worship. Okay, joyful worship. So inuna natin, joyful worship. Restored muna ng mga Israelites yung altar, which is it is a gesture that the altar is a gesture of worship. So yun yung na-restore sa kanila. Bakit? Kasi nung nasa Babylon sila, wala silang kalayaan na magpuri. Because they are captives. Ngayon, nakabalik na sila sa Jerusalem because of the repatriation order. Yung repatriation, hindi lang pala ngayon, no? Repatriation order of Cyrus, king of Persia. Kaya sabi nila, after nakapag-settle na sila doon, in the 7 months, sabi niya, sa 3:1, ni-restore na kaagad nila yung burn offering, which signifies they restore yung kalayaan. Araw-araw na their joyful worship. Now, sa atin,
sa atin po. Nung ma-born again tayo, we have now experienced the joy. Mayroon na tayong kagalakan, di ba? But along the way, there are robbers of joy. Along the way. And sometimes, tayo po ay bumabagsak. And God will restore us into worship. Sa mga matagal-tagal na sa pananampalataya, naranasan nyo na yung time na parang down na down kayo? Na-experience nyo ba na tayo minsan talaga nandun tayo sa deepest situation of our life? But God will restore us. Amen. Ang sinasabi kong restoration dito is your relationship in term of worship to the Lord. Are you enjoying your worship to the Lord? Okay? O baka naman, yung ginagawa mo na lamang ay para sa komplemento na lamang. Gaya ng isang istorya, yung isang kabataan ginigising ng kanyang nanay, gumising ka na, punta ka na sa church. Sabi ng bata, ayoko pa, naantok pa ako, bakit ba ako pupunta sa church pa? Mamaya na lang. Sabi na, gumising ka na, malilit ka na. Ay, kahit malit na ako kasi, naantok pa ako. Nagalit yung nanay, dapat gumising ka na. Bakit pa? Ikaw ang pastor. Diba? Kung minsan, there are times na ganon. Nakasanayan na lang. Ang tawag naming mga pastor doon ay makaraos lang. Matapos lang ang Sunday. Hindi po. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang Sunday. Amen? Ang pagpunta sa church ay hindi lamang Sunday. Ang Christian life ay hindi lamang Sunday. Na pag natapos ng gawain, tapos ng pagkakristyano mo. Hindi. It is a daily. But along the way, there are things na matitisod ka. There are things na manghihina ka. That's the time that you need the restoration and empowerment of God in your life. Amen? Amen. Kaya nga po, napakahalaga na check your motive in worshiping the Lord. Baka lamang nag-worship ka. Lagi kong sinasabi sa mga music team, pag dumadalo ako sa kanilang devotion, sabi ko sa kanila, ang pagtugtog, pag-awit ay hindi pagpapasikat. Ang pagtugtog at pag-awit ay pagpupuri sa Diyos. At dahil kayo ay naitalaga na mag-lead ng worship sa congregation, ang pagtutugtog ninyo ay para dalhin ang kongregasyon sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi para magpa-impress sa kanila. Amen. O, tandaan nyo yun, ha? Di ba lagi yung sinasabi sa mga ito? Tandaan nyo lagi yun. Hindi yun ang purpose. Hindi porket magaling. Kaya nga, kahit na magaling tumugtog, kung may kasalanan, tingnan nyo ginagawa natin sa ating music team, pag kahit magaling tumugtog, kahit walang tutugtog, kung may nakagawa ng kasalanan, uupo siya. Uupo siya. Kung talagang may calling siya dyan, malulungkot siya. Hayaan niyo yung sarili niya, naayusin yon at saka siya babalik. Ganun po dyan sa music team. Yan yung kanila. Kaya ganun din sa Christian life natin, ha? Kakabsat, hanggang kaputa, may kamakikimgimong kat lisensya na mo na nga. Kun hindi lamang dito, sa labas din. Restoration of your worship to the Lord. Amen? Mag-worship ka sa Panginoon. God is worthy to be pleased. We have all the reason to worship God. Joyfully. Isong Domingo na ako, maraglag sa, ay, Domingo manan, praise the Lord. Amen. Amen. Kay iloy mo kumati Domingo, apay, halang agaputan o makitam ni sister, ni brother. Halang, tapno manan, kadwam, dagiti padam nga Kristiyano, nga agdaydayaw, kiniapo Diyos. Amen? Naragsak ka, tayo takaabay mo, katanda. Nung pastor, no kagurgurak mo dito kaabay ko, maragsakan ka, tanagabay kayo, katagbati kayo. Amen. Iso nga, alam nyo, ang church, ang ginagawa ng church ay para ma-restore ka. Anong ma-restore sa'yo? Yung pagpupuri mo sa Panginoon. Yung relasyon mo sa Kanya yon. At relasyon mo sa kapwa mo
mananampalataya. Alangan mo, nag-inalamano kayo dito, ikat. Antay mag-inalamano, aminin niya. Nag-inalamano kayo, alangan mga pilin nyo dyan, lamanon nyo. Amo kaya nga lamanon, anak kaya nga lamanon, ta ado ti tukang-tukak timak. Noy na nagaspang. Hindi po. Ngayon walang pilian. Yang kapatid mo niya, kahit sinong katabi mo. Basta importante, nagpupuri ka sa Panginoon. Pastor, very powerful yung katabi ko. Kahit na. Oo. Nang napunta nga ako sa Cambodia, sabi ng isa kong kasama, nabimbindisyonan akong Diyom. Ngayit na pinay, na-distract ako na apay. Limabas da sister kastoy. Dua nga Cambodian, ti limabas jay sa hango na. Naingato dan sa basigi imada. Wala, na-distract. Hindi po ganon. Kahit ano pong pangyayari. When you come to the church, you will not be distracted because your focus is on the Lord. Amen? Amen. Amen. You have a joyful heart. You have a joyful heart. Okay? Wala na po. Tumayo po tayong lahat. Shall we sing in moment like this? I sing out a song. And we are in this moment to worship the Lord. In moment like this, I sing out a song. I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Tell to the Lord you love Him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Lord, I love. Salamat po, Panginoon, sa aral mula po sa mga Israelita na bumalik po sa Jerusalem. Salamat po, nakita po namin ang kanilang pagkakaisa na magpuri at sumamba sa inyo. At sa likod po ng mga nakaambang mga panganib sa kanilang paligid, sa mga troubles na darating sa kanila, na ibibigay sa kanila ng mga kaaway, hindi po ito nagpatinag sa kanila, Panginoon. Hindi po sila natinag, kundi nagpatuloy sila na nagbigay ng papuri, pagsamba sa inyo. We continually, O Lord, give a burnt offering to you. It is a symbol that they continually worship you daily in their lives. Tulungan niyo rin kami bilang inyong mga anak na patuloy na magbigay ng mga papuri, ng mga pagsamba sa inyo, Diyos. Hindi lamang sa araw ng linggo, bagkus sa araw-araw ng aming mga buhay. Patuloy na ang aming puso't kaluluwa, ang aming espiritu, Panginoon, ay nagkakaisa na nagpupuri at sasamba sa inyo. Lord, we pray that you will bless, O God, each one of us. Help us to thank you. Help us to glorify your name. Help us to worship you joyfully. Na pag kami nagkakatipon, mayroon kaming kagalakan. When we sing song, we have that joy in our life. When we give our testimony, we have our joy. When we give our talent to you, we have our joy. And when we give our offering, we are joyfully giving you as our worship. And when we are hearing your word, we are joyfully hearing your word. Because, Lord, you are speaking to us. Salamat po. Restore unto us the joy, O Lord. The joy, O God. Sa lahat ng gagawin naming Christian activity, give us that joy, that unspeakable joy, O God. Restore it into our heart. Thank you very much. In Jesus' name.
Amen and amen.